mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Kuya Ed Lapis na pinamagatang Two Mentalities About Wealth. Pero pag nakikita mo yung mga manok sa mga probinsya, kumakahig yun, naghahanap ng makakain, isang kahig, may makitang kung ano doon, isang tuka, isang kahig, isang tuka. At hindi dapat ganoon ng tao. Kakain ngayon maghahanap ng uutangin, ngayon naghahanap ng bibilin, nahahanap ng pambili. May sakit ngayon mangungutang ng pambili ng gamot. Kailangan may nakaipon. Siyempre, madali naman sabihin yun, pero hindi naman lahat ng tao kayang gawin yun. Pero ang tanong, kasi hindi mo kayang gawin, tatanggapin mong gano'n na lang, o di ganyan ka na lang, o sige, gano'n na lang. Kailangan ibahin. Huwag kang mga tuwira na, madaling sabihin niya, pero mahirap namang gawin. Lalo namang mahirap na wala kang gawin. Kaya nga, ang pinag-uusapan natin mga kapatid, mentality. Nasa paraan ng pag-iisip yan. Bakit may mga magpipinsan, magkakapatid, lahat lumaki sa hirap? Bakit may isa o dalawang umaasenso, yung iba hindi? Tingnan nyo ang dahilan. Ibang mag-isip yung umasenso. Bakit sa isang bayan may umaasenso doon? Ibang mag-isip. Nasa pag-iisip. Kaya dapat nating lupigin yung pag-iisip na negative, yung pag-iisip na talunan, yung poverty mentality. We have to make more. We have to make surplus wealth para makatulong pa sa iba. Sinong tao, lalo dito sa Pilipinas, ang walang kapatid, kamag-anak, magulang, pinsan, kaibigan, na mahirap? Meron tayo niyan. That's why you have to make surplus wealth. Whether you like it or not, kakatok yan sa pinto mo pagka walang pangsali na dugo, pagka walang pambili ng gamot, pagka na ang anak ay na-aresto, nakulong, o nasagasaan, o nalagay sa ospital, pupuntahan ka. Ephesians 4:28. If you are a thief, quit stealing. Be honest and work hard, so you will have something to give to people in need. Yun ay tinuturo sa atin, kumita ka ng higit sa kailangan mo. Dapat may sobra para may pambigay ka sa mga ngailangan. Para may pambigay ka sa sarili mo. Napaka-importante. At pag may pera ka na, lalo't marami-rami naman, abay gumastos ka kapatid. The beauty and power of money is felt only when it is being spent. Merong kamag-anak ka may sakit. Merong kang kamag-anak o pamangkin mag-enroll. Merong nangangailangan. Wala silang pera. Ikaw naman dito sa lalagyan mo, may mga pera ka nakasalansan. Pag ibinigay mo yung 1,000 doon o 2,000, ang daming magagawa sa buhay niya. Pero pag inipit-ipit mo lang doon sa pagitan ng mga duster mo, wala namang ginagawa yun, nandun lang. Kung ang dami-dami nasa bank, nandun lang, ano talaga ginagawa nun? Wala. Kasi ang kapangyarihan ng pera ay kumikilos lang pag siya ginagastos. Hindi pag itinatago. Yung itinatago mo, para lang so that you feel secure. May konti kang savings. Pero kung puro nakatago, ipit ka lang ng ipit, at maraming ganong tao, ang dilim-dilim sa bahay, ayaw magbukas ng ilaw dahil ayaw magbayad ng kuryente. May pambayad naman. Kung ano na lang mga inuulam, hangin, hinihigop na lang yung hangin, yun ang ulam. Inaamoy ang ulam ng kapitbahay, sabay subo ng kanin. May pera naman. Why? The beauty of money is in spending it correctly, in a good time, and when you earn it well. Huwag sobrang kuripot. Huwag sobrang ipit ng pera kasi pag namatay ka, makukuha lang yan ng iba. Napaka-importante na marunong ka magtrabaho, marunong ka mag-save, at marunong ka rin gumastos. Sabay-sabay yun para magkaroon ka ng full life. Ano ba ang major teaching ni Jesus tungkol dyan? Matthew 25:20-30. Alam natin yon. Nagkwento si Jesus tungkol sa taong nire-represent ang Diyos. Nagbigay siya ng mga puhunan sa iba't ibang mga tao, iba't ibang halaga. At pagkatapos binalikan niya, kinuwenta niya kung magkano kinita nung ibinigay niya mga puhunan.
The servant who had been given 5,000 coins brought them in with 5,000 that he earned. He said, Sir, you gave me 5,000 coins, and I have earned 5,000 more. Wonderful, his master replied, who represents God in the story. You are a good and faithful servant. I left you in charge of only a little, but now I will put you in charge of much more. Come and share in my happiness. So yung Diyos dito sa kwento, tuwang-tuwa na ibinigay niyang 5,000 coins, naging 10,000 coins. Pinakita, dinoble nung pinagkatiwalaan niya. Sabi niya, wow, ang ganda, halika, mag-enjoy tayo. Next, the servant who had been given 2,000 coins came in and said, Sir, you gave me 2,000 coins and I've earned 2,000 more. Wonderful, his master replied. You are a good and faithful servant. I left you in charge of only a little, but now I will put you in charge of much more. Come and share in my happiness. So, nakita natin, hindi lahat ng tao pare-pareho ang ibinibigay ng Diyos sa puhunan. May binigyan ng 5, nagawa niyan 10. Sabi niya, naku, halika, mag-enjoy tayo, I like what you did. May binigyan naman, 2,000 lang. Yung 2,000, naging 4,000. Sabi niya, wow, hindi kalakihan ang binigay ko sa'yo, pero dinoble mo rin. Next time, mas malaki na ibibigay ko sa'yo. Kasi napapadoble mo. Sabi ganun, halika, sumama ka sa aking kasiyahan. The servant who had been given 1,000 coins came in and said, Sir, I know that you are hard to get along with. You harvest what you don't plant and gather crops where you haven't scattered seed. I was frightened and went out and hid your money in the ground. Here is every single coin. So yung isa binigyan ng 5,000, naging 10. Yung isa binigyan ng 2,000, naging 4. Yung isa binigyan ng 1,000 lang. Sabi niya, ito na po, 1,000 nyo. Eksaktong-eksakto, sosoli ko na lang. Hindi ko in-invest, wala akong ginawa. Kasi natatakot ako magkamali. At saka wala naman kayong kwentang tao eh. Bakit ko paparamihin ang binibigay nyo sa akin? So this is the usual attitude of mahirap mentality. Rich people are bad. They become rich for being bad. So why join them in their projects? Ang poverty mentality, money is not meant to be multiplied. It is only to be kept. Ibinaon ang pera, nakabaon, nakaipit lang. At ganun ang talent ng maraming tao na ibinigay ng Diyos, nakabaon lang, hindi nagagamit. Ganun yung kanilang mga karunungan, mga katangian, hindi nagagamit, nakabaon lang. So ikinatuwa ba yun? Uy, sigurista ka, ang galing-galing mo naman. Natuwa ba? The master of the servant told him, You are lazy and good for nothing. You know that I harvest what I don't plant and gather crops where I haven't scattered seed? You could have at least put my money in the bank so that I could have earned interest on it. Nakita niyo yung kwento ni Jesus? Ayaw mo palang i-invest. Ang tamad-tamad mo pala. Negative pala ang attitude mo tungkol sa pera at sa investment. Sana nilagay mo man lang sa bangko, nagka-interest. Dapat yung ibinigay ko sa yung 1,000 last year, ngayon, 1,020 man lang. Alam mo lang sa bangko, 0.05%, 1% lang yan, no? Pero at least may nadagdag. Pero ganito mo isosoli sa akin, wala man lang pakinabang. Parang yung mga nangutang 10 years ago, umutang ng 10,000, binayaran ka ngayon, 10,000 din. 10 years ago, yung nabibili ng 10,000, 5 talong. Ngayon, kalahating talong na lang yun. So, nawala na ng value yung pera ko, ipinaghatiwala ko sa'yo, ipinahiram ko sa'yo, pinampaluwag ko ng buhay mo. So, soli mo sa akin, ganun lang yung face value. Yung economic value niyan, bumaba na. Mga kapatid, pag nangungutang kayo, pag nagbayad kayo, dagdagan nyo naman. Kahit malang isang pinya, idagdag nyo. Isang talong, isang singkamas. Hindi yung ganun-ganun nyo rin isosole, wala malang pakinabang yung nagpahiram sa inyo. Nangangalumata na nga, kawo-worry gabi-gabi kung magbabayad kayo or not. Tapos ganun lang, wala siyang napala. Paano kayo pagpapalain ng langit kung ganun kayo uri mangutang? Hindi kayo blessing sa nagpautang sa inyo. Yun yung nagbabayad pa ha, meron pa nga hindi nagbabayad. Masama pa, loob pag nasingil, galit pa. So what was the master looking for? Interest. Interest man lang. In other words, the God in the story, told by Jesus, would like us to make wealth, to multiply wealth. Kasi paano ka nga magkaka-full life kung wala kang pantustos? Then the master said,
doon sa tamad, doon sa hindi nag-invest. Now your money will be taken away and given to the servant with 10,000 coins. Yung 1,000 binigay ko sa'yo, hindi mo pinarami. Siya binigyan ko ng 5, naging 10. Akin na yung 1,000 yan, ibibigay ko sa kanya, 11 na ang kanya. Kaya yung rich become richer, yung poor become poorer. Not all the time na ang dahilan ay katamaran. Kumisa naman yung poor became poorer dahil talagang parang nakaramdam ng dagok ng buhay, nagkasakit, nasunugan. Pero ang pinag-uusapan natin dito, those that become poorer dahil tamad, dahil pabaya, dahil hindi nagpapahalaga sa ibinibigay sa kanila ng Diyos. Everyone who has something will be given more, sabi ni Jesus. And they will have more than enough. But everything will be taken from those who don't have anything. You are a worthless servant. You will be thrown out into the dark where people will cry and grit their teeth in pain. Yun ang napala ni tamad. Hindi lang siya nabawian, itatapon pa siya sa labas, sa kadiliman, kung saan magngangalit ang kanyang ngipin dahil sa pagdurusa sa buhay. Mga kapatid, God is fair. Lahat tayo binibigyan niya ng puhunan. Lahat meron. Iba-iba lang. Merong 5, may 10, may 1. Ang tanong, anong ginagawa natin sa puhunan natin? Puhunan, hindi lang pera. Talento, pagkakataon, chances, opportunities. Binavalue ba natin yon? Pag ba may nagtiwala sa atin, talagang pinapasulit natin yung tiwala niya o dinadaya natin? Sorry na lang, nagtiwala siya. Pagka ba merong mapagbigay, aabusuhin natin o lagi na tayong magiging mabait, lalo na kasi mapagbigay siya eh. Pagka ba merong mabait, kakawawain mo, aabusuhin mo o susuklain mo rin ang kabaitan, God is watching. Kung anong ginagawa mo sa binibigay sa'yo, yun ang magdedetermine kung anong ibibigay sa'yo sa susunod. Dahil laging may accounting. The lazy person, the person with a bad and negative attitude toward money, will be deprived. So suriin natin ating sarili. Ako ba ay naghihirap dahil lang talagang nagkataon? Dahil lang talagang hindi pa dumarating yung aking magandang pangyayari? O bunga ba ito ng aking katamaran? Bunga ba ito ng aking pagpapabaya? Kaya ako nababawian. Dapat nating suriin ang ating sarili. Based on their personal attitude and performance, in the story, the rich got richer, the poor got poorer. Huwag laging sisihin ang mahirap yung mayaman. May ginagawa yun na tama, may formula siya na tama, may paghihirap yun na ginagawa, kaya siya yung mayaman. Hindi mo dapat laging sisihin ang iba kung bakit ka mahirap. Ang una mong hanapin, ano ang pananagutan ko, bakit hindi ako maluwag sa buhay? Bakit hindi ako kasing yaman ang gusto ko kesa sa sisihin natin ang sisihin ng iba? Produce surplus money. Make more than what you basically need because productivity is rewarded. Ang mabunga, lalong pinapabunga. Nakita niyo isa pang kwento ni Jesus? Merong isang may-ari ng halamanan, pumunta siya sa kanyang garden. Nakita niya yung isang puno, ang tagal-tagal lang nandun, walang kabunga-bunga. Sabi niya sa gardener, putulin mo na yung halaman na yan, walang bunga. Sayang ang mga sustansya ng lupa na sinisip-sip niya. Sayang ang tubig na iniinom niya. Sayang ang liwanag ng araw na sinasagap niya, samantalang dapat iba na lang ang sumagap. Wala siyang bunga. Sabi naman ng gardener, bigyan pa po natin isang pagkakataon. Huhukayin ko yung mga lupa sa paligid para mahanginan na kanyang ugat. Lalagyan ko po ng pataba. At pag bumalik po kayo at wala pa rin bunga, puputulin na natin. Sino sa atin ang kandidato ng maputol? Kasi walang kabunga-bunga. Walang bunga spiritually speaking. Wala man lang madalang tao sa Panginoon. Wala man lamang na maakay sa Panginoon. Wala tayong man lamang na bunga para makatulong sa ating pamilya. Wala tayong bunga para buhayin ang mga sarili natin. Ang kasunod nun, hindi blessing ha. Ang kasunod nun, putol. Hindi konsentido ang Diyos sa tamad. Sabi ni Paul, if anyone does not work, he should not eat. Yun ang malinaw na malinaw sa Biblia. Hard work, godliness, are rewarded. Kailangan masikap. Proverbs 10:15, wealth protects the rich. Poverty destroys the poor.
Mahirap mentality thinks rich people are just proud and snobbish. Poverty mentality yan, yung may kamag-anak ka, kaibigan na umasenso, tapos hindi na siya ma-rich. Pag pinag-uusapan nyo, yung pinsan natin na yun, hindi na yun ma-rich. Pag-iisip yun ng mahirap. Mahirap na mentality yun. Hindi nila naiintindihan, rich people are just busy becoming and staying rich. Rich people just want to avoid being bothered by unproductive people. Kaya yung mga unproductive, yung may poverty mentality, yun ang nagre-reklamong, hindi na yan ma-rich. Bakit naman gusto mong ma-rich? Uutang ka, hihingi ka, may kailangan ka sa kanya, kaya gusto mong ma-rich. So matalino siya, bakit naman siya magpapa-rich sa'yo? Di ba common sense? Pag sinabi mong hindi mo na ma-rich, bakit mo pinipilit maabot? May kailangan ka, gusto mong pumitas. At kung matalino ang punong ito, tataasan niya talaga yung mga sanga niya para hindi mo mapitas, kaya hindi mo siya ma-rich. Ganun lang yun. Proverbs 19:4, the rich have many friends, the poor have none. It is the Bible that says it. Bakit ka nga kakaibiganin ng mga tao? Tuwing lalapit ka, umuutang ka. Tuwing lalapit ka, humihingi ka. Tuwing lalapit ka, dumadaing, umiiyak ka. Siyempre, ang mga tao may hangganan ng pagpapasensya. Minsan may problema din sila, malungkot din sila, tapos papalungkutin mo. Pag nakita ka uli, iwasan ka na. Tapos sabi mo, hindi ma-rich. Pagka ang mga tao hindi nagpapa-rich sa'yo, ang tanungin mo yung sarili mo, bakit kaya ako iniiwasan? Nakakasakal ba ako? Nakakaabala ba ako? Kasi kung blessing ka, siguradong lagi kang kasali eh. Bakit ka hindi sinasali? Baka umiiwas yung tao. At hindi lang yon, because people who are excellent would like to be around similarly motivated and productive people. Kaya yung kapatid mo, kaibigan mo, pinsan mo hindi ma-rich. Kasi kung may oras siyang natira, mas gugustuhin niyan ang kasalamuhan niya. Mga katulad din niya na productive, fruitful, progressive, para makabuti sa kanya at para siya mag-enjoy. Proverbs 13:20, wise friends make you wise, but you hurt yourself by going around with fools. So why will people go around with us if we are fools? And if we are not fools, people would like to be around us. So, tayo ang dapat nating tanungin, bakit ako iniiwasan? Hindi yung siya ang pipintasan mo, mayabang na yan. Kaya umiiwas. Ang tanungin mo, bakit ako iniiwasan? Importanteng malaman yun. Mahirap attitude focuses on saving. Magtipid kayo ng kuryente, magtipid ka ng gas, huwag mo nang initan yung pampaligo mo, kahit mag-inaw, gasto sa gas yan. O, ang tubig, patayin mo. O, sobra ka na magsipilyo, ha? Isang baso lamang ang budget sa bawat tubig. Huwag mo nang plansyahin ang damit mo, gasto sa kuryente. Huwag ka na mag-electric fan, gasto sa kuryente. Mahirap people focuses on saving. Mayaman people focus on earning. Bakit ba puro magtipid ang laman ng utak natin? Bakit hindi kumita? Imbes sabihin mo sa anak mo, anak, magtipid ka ng kuryente. Ba't hindi mo sabihin, anak, kumita ka? Ang dami-dami mong oras. Computer ka ng computer, text ka ng text. Maghanap ka ng magagawa kahit part-time job. Para, sige, magkuryente ka, 3 electric fan. Lunurin mo yung baga mo sa electric fan, pero kitain mo yung pambayad. Huwag tayo lagi magsabing, magtipid, magtipid. Ang sabihin natin, kumita, kumita. Because when you earn more, you can spend more, you can give more. So, ba't uubusin mong oras mo sa pagtitipid? Pero siyempre, kung wala kang kinikita, dapat ka magtipid. Kasi hindi mo alam kung kailan uli may lalaglag na blessing. Pero imbes, puro pagtitipid ang isipin natin, paano kikita ng masigit pa? Proverbs 11:16, the timid become destitute, but the aggressive gain riches. Mag-isip ng pampayaman, hindi mag-isip ng pampadyeta. Proverbs 11:24, some people spend their money freely and still grow richer. Others are cautious and yet grow poorer. Isang hiwaga daw ng buhay yan na dapat natin tanggapin. Bakit meron gasta ng gasta, lalong nagkakapera, meron naman tipid ng tipid, lalo naghihirap? Well, sinong nakakaalam ng ganyan mga bagay? Ang protection mo lang sa ganyan is to just earn more. There is a mysterious path of blessing. There is the time and chance factor in money matter.
Talagang may mga bagay na mahiwaga na hindi abot ng isipin ng tao. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 9:11, "Here is something else I have learned. The fastest runners and the greatest heroes don't always win races and battles. Wisdom, intelligence, and skill don't always make you healthy, rich, or popular. We each have our share of bad luck." Sabi niya, hindi naman ko mo magaling ka, mananalo ka na eh. Hindi ko mo matalino ka, yayaman ka na. Ang ganon, meron din talagang minamalas-malas. So, hindi ko mo mahirap ka ngayon, ibig sabihin pabaya ka o tamad ka o ikaw may kasalanan, baka inaalat ka lang. So, ibahin ang timpla ng buhay para matanggal yung alat. Para maiba ang takbo ng buhay. Pero meron naman, hindi ka inaalat, tamad ka kasi. Ganun lang yun. Wala ka, batugan ka kasi, no? Wala kang ginagawa, asa ka lang ng asa. Kaya ka mahirap, gumagastos ka ng higit sa kinikita mo. Hindi alat ang tawag doon. It means you are spending more than what you're earning. So dapat marunong tayong sumuri sa ating sarili. Mahirap mentality uses the body to make money. Hinahampas ang katawan sa trabaho. Mayaman mentality uses money to make the body more healthy. Ano ibig sabihin natin dyan? Iisa ang katawan mo. Pag yan lang ang hinahampas mo sa trabaho, kahit kumita ka, mamaya bibigay din ang katawan na yan, magkakasakit yan. At ito, ang kaisa-isang instrumento ng mga maralita, yung katawan nila. Ibebenta mo ang katawan mo sa employer from 8 to 5. Hindi ba binibenta mo? O, etong katawan ko, gamitin nyo ako, tagalagay ng mga ganito sa supot, taga-bukas ang pinto, tagalinis ng ganito. O, etong katawan ko, binibenta ko ang aking katawan at ang aking oras. At pagkatapos mong bilhin ng aking oras at katawan, lupay-pay na ang katawan ko, wala na akong pakinabang sa aking sarili. So, magpapahinga na lang ako para bukas, may lakas uli ako para ibenta ko uli sa yung katawan ko. Magtatrabaho uli ako hanggang mapagod. Kikita lang ako para may kainin, pero hindi sapat. Ang payong ko, 3 buwan ng hulugan, hindi pa tapos ang hulog. Pero trabaho ka ng trabaho, pagod na pagod ako. Hindi ka ba dapat makahalata na merong dapat ibahin? Kasi pagod na pagod ka naman, pero walang bunga. Proverbs 14:30, "A tranquil mind gives life to the flesh, but passion makes the bones rot." Especially the passion to survive. Selling one's body, one's time, one's youth, one's energy to employers does not usually earn enough to enjoy wealth to the fullest. Yung meron ka laging empleyado mentality, meron siguro talagang cut out for that, pero meron mga iba, hindi. Kung hindi kayo cut out for that, gumawa kayo ng paraan para magkaroon kayo ng sariling hanap buhay, sariling negosyo, or sideline. No? Kasi nagagastado ang katawan. Minsan makakakita ka ng mga workers, ang lalakas ng katawan, mga construction workers, nauulanan, naaarawan, ang lalakas ng katawan. Pero pagtungtong ng 30, 35, ang tanda na. Marami ng sakit. Kasi yung katawan hindi naalagaan. Alam nyo lalo mga construction worker, ang liit-liit ng kita nila. Pagkatapos, nakatira sila sa mga nilalamok-lamok na lugar habang may construction. Ang kakainin nila, kung ano-ano lang. Walang quality of life, walang quality of sleep. Magtatrabaho araw-araw, off lang sila pag linggo. Gaano katagal lang itatagal ng katawan nun? So hindi naman kumita ng malaki. Tapos ngayon, parang matanda na, may sakit na habang buhay na ngayong alagain, pakainin, hanggang kamatayan na niya yun. Yun ba ang full life? Maraming merong pananagutan dyan, hindi lang yung may katawan, yung economy. Pag sobra namang ang liit-liit magpasweldo halimbawa ng mga employer, kahit kumikita sila, ang laki ng profit, wala man lang profit sharing sa mga empleyado, talaga ang empleyado nabubuhay lang para magbenta ng kanyang katawan at oras sa employer. Hanggang hindi na siya papakinabangan, tatanggalin na siya, may sakit na siya. Kung wala siyang insurance, tuwing nagkakasakit siya, umiiyak yung asawa sa kapitbahay, nangungutang, nangihingi, na iniiwasan na sila ng mga tao dahil tuwing lalapit sila, may kailangan. Anong klaseng buhay? Kailangan, wag mong tanggapin na gano'n ang buhay. Meron kang gawin, lalo't kaya mo pa. Lalo't bata ka pa. Maiksi lang ang kabataan, maiksi ang lakas.
Napakaiksi ng kalusugan, mahaba ang pagkakasakit. Paghirap ka sa buhay, madaling tumanda, madaling magkasakit. At dahil tumanda ka at nagkasakit, more kahirapan follows you. It is going in cycles, in circles. Dapat kumawala sa cycles of poverty. Sasabihin ng iba, ano magagawa ko? Mahirap ako. Wala kang gustong isipin. O di sige, tanggapin mo. Papaikot-ikot ang buhay mo. Ganyan din ang mangyayari sa anak mo. Hindi mo mabibigyan ng ticket to financial freedom dahil hindi mo mabigyan ng edukasyon, hindi mo mabigyan ng background. E di, mamanahin din niya yung trabaho mo, mamanahin din niya yung buhay mo, paulit-ulit. Kaya dapat suriin. Ano ang maliit, kahit na maliit na butas na pwede mo daanan para kumawala ka sa kahirapan, makagawa ng paraan. At tayo naman ang mga hindi naghihirap sa ating mga kapatid, abay gumawa natin ang paraan na yung mga naghihirap dyan ay makaahon. Kung ikaw employer, magbigay ka ng more sweldo, profit sharing. At kung ikaw may kaya sa buhay, lagi may nagtatanong sa akin, hindi po kami masyadong mayaman, pero ano pong pwede namin gawin para tulungan ang mga kahirapan ng ating bansa? Magpaaral ka kahit isang anak ng mahirap. Magpaaral ka ng isang estudyante hindi mapag-aral ng magulang. Kaya mo namang iagaw sa budget mo. Gawin mo yun. Yun ang contribution mo sa ating lipunan. Kasi pag may isang nakapag-aral, isang umahon sa buhay, hihilahin niya pataas yung kanyang mga kamag-anak, yung nanay niya, yung kapatid niya, ibibili niya ng gatas yung mga pamangkin niya. So yun ang contribution mo sa society. We can all do something. We should not behave like victims all the time. Kung ikaw yung parang victim, gumawa ka ng paraan para maiba. At yun namang mga may kaya na hindi sila ang victim, huwag na tayo ang mambiktima. Tulungan natin yung mga kawawa para maiyahon sila. Dapat baguhin ang buhay. Kailangan ng tao ngayon multiple incomes. Hindi iisa lang ang pinagkakakitaan. Kailangan may sideline ka pa. At mahalaga, hindi lang isa yung tinatawag na breadwinner. Yung ate ko kasi breadwinner namin ano ka, bread eater. Ano yung kapatid mo? Bread eater din po. Yung isang kapatid mo nag-asawa ng kay aga-aga, bread eater din po. Yung naging anak niya, milk drinker naman po. So, sino lahat ang pinanggagalingan yan? Yung ate ko pong breadwinner, kaya kayo maralita. Dapat pag bread eater ka, breadwinner ka rin. Liban na lang, sobrang tanda, sobrang bata, o may sakit. Dapat tanggalin natin sa bokabularyo natin yung breadwinner. Bakit kailangan may breadwinner? Dapat lahat breadwinners. Hindi aasa ka lang sa isa. Kawawa naman. 40 anyos na, hindi pa nagkakanobyo. Tapos ikaw, 16 pa lang, may 3 anak ka na. Siya pa ang nagpapa-aral sa anak mo. Sobra ka nag-enjoy sa buhay. Tapos yung ate mong matandang dalaga ang nagka-losyang-losyang na sa pagpapakain sa'yo. Napaka-unfair kumisa natin. May breadwinner pa. Hindi ka dapat asa ng asa kung binibigyan ka. Kung minsan, naaawa sa'yo o mahal ka talaga o hindi na lang makakibo. Pero dapat gumagawa ka ng paraan. Walang breadwinner. Kaya maganda magkaroon ng sariling negosyo or sideline. Kahit may trabaho ka pa. Kasi maraming gasto sa buhay. Nung araw, di naman natin binibili ang drinking water. Ngayon, binibili mo na. Nung araw, wala namang load na telepono. In fact, wala kang telepono. Mental telepathy na lang. No? Pero ngayon, nagbabayad ka pa niyang load. Ang daming binabayaran ngayon. May cable pa. Sari-sari. Kada kilos mo gastos. Tapos, wala kang trabaho. Ano yun? Proverbs 15:15, the life of the poor is a constant struggle. But happy people always enjoy life. So get out of that struggle. Balikan natin ang sabi ni Jesus, John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. How much money does a full life require? May minimum requirement dyan. Earn it or deserve it. Romans 12:2. Ano mang dapat baguhin sa buhay, dapat mo nang baguhin sa isip. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. If you're already rich,
Change your life. Become richer. Then you can have more to give. You have more to enjoy. If you are not rich, change your way of thinking. Change your life and be rich. And if you are very, very poor, lalong kailangan mo ng change. Change, improve finances and life by changing and improving the way of thinking. Dear Lord, maganda lang ang plano mo para sa amin. Your plan is to give us hope in the future. So turuan mo kami na isang ayon ang aming katawan, ang aming isip, ang aming lifestyle sa plano nyo para sa amin. To be productive, to be fruitful, and to live in abundance. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang application sa ating mga buhay ng mga salitang ating pinag-aralan. Lord, as your people bow before you, please finish the message personally for each one. Teach us what we should do in response to these teachings. Be alone with the Lord in silent reflection. Ang katatapos mong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Kuya Enlapis ay pinamagatang Two Mentalities About Wealth. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos. Kaluhuran ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, O Diyos. Daikon ka, Jesus.
sa inyong pagmamahal. Lumalandas, humahawan, tumatanglaw sa aking daan, nangunguna, gumagabay sa aking bala ng hakbang. Sa pagdatalyaong gabi na malamig at mainam, akin namang nalalasap ang inyong kapayapaan. Pati ningning ng bituin at liwanag niyang buwan ay banayad kaya dulot ay madlang kapahingahan. Sa gabi man o sa araw, sa dilim man o liwanag, kayo ay aking kapiling sa lahat ng kalagayan. Ako'y hindi natitiis, ako'y hindi iniiwan, kaya lubos na papuri ang sa inyo'y aking alay. Sambahin ka, daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluguran ka, Jesus, sa lahat ng dahon. Sambahin ka, O Diyos, daikon ka, Jesus. Daydayawan ka, O Apo Diyos, sa lahat ng panahon. Sambahin ka, O Diyos, kaluguran ka, Jesus, sa lahat ng dahon. Papurihan ka, Daikon ka, Jesus. daydayawan ka, Guranda ka, sambahin ka, O Diyos. papupurihan ka. Jadi ako napatog na nga dyan. Ako ingana lagsakan sinapatog kung ako. Jadi ako napatog na nga dyan. Ako ingana lagsakan sinapatog Kung aming sasariwain pagdaloy ng lumipas na kasaysayan, mula pa ng nililok nyo ng labi ang larawan ng sandaigdigan. Sadyang nanatili, sadyang di nagbago ang kalikasan nyo, O Apo Diyos. Sadyang di mawari, sadyang di makanto, iwaga ng kadakilaan nyo. O Apo Diyos, O Apo Diyos, O Apo Diyos, O Apo Diyos, O Apo
Aking damdamin di mapalagi at ang isipan ay laging ligaw. Di mawawari ang buhay palagi kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itamang lahat, ngunit iabot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Aking damdamin di mapalagi at ang isipan ay laging ligaw. Di mawawari ang buhay palagi kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itamang lahat, ngunit iabot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y iba di mapapantayan kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Mga gawa niyo sa aming buhay, tuwin ay naaalala.
salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdami bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay, pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus.
Ngayon naroon, O Yahweh, upang ako'y pangunahan. O Diyos, ako ay siyasatin, ang lahat sa iyong nabahagi. Sa buhay na walang hangganan, samahan niyo ako at ihatid. Alleluia, 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 Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!